Nawala sa linya ang TriCab na yan at sumalpok sa kasalubong na kotse sa Hasaan, Misamis Oriental. Ayon sa mga pulis, galing sa party ang TriCab at nakatulog ang driver. Isinugod sa ospital ang 8 sakay nito kabilang ang 5 menor de edad. Muntik na ang tumalon sa bintana ang isang OFW para makaligtas sa nasunog na gusali sa Kuwait kung saan 50 ang namatay. Ang karanasan niya at ng ilan pa niyang kasama, eksklusibo nilang ibinahagi sa GMA Integrated News. May report si JP Soriano. Nasa ika-6 na palapag ang OFW na si Mario nang masunog ang apartment complex na kanyang tinitirhan sa Kuwait. Nakasusulasok na usok raw ang bumulaga kay Mario at roommate niyang Pilipino rin. Makapal ng usok, itim. Ang lakas ng init. Di na kabadong-kabado na ako. Hindi ko alam kung saan pupunta ako. Nag-atim ako hanggang pababa, hanggang puruplo. Hindi ko kinaya. Naisip raw ni Mario na tumalon gamit ang mga kumot at telang natagpuan niya sa isang kwarto. Pinagbulbul kong ganon. Tapos nilito sa bayabang, binuksan ko yung bintana at tatalon ako. Patalon na si Mario nang makita ni Ralph na kagagaling lang ng trabaho at nasa labas ng gusali. Ang daming tumalon na namatay. Kaya sabi ko sa kanya, may mga bangkay na natin, yun may mga tumalon. Sabi ko sa kanya, huwag na magtatalon, kumalma ka. Nakita raw ni Ralph na may mga bumbero sa rooftop ng gusali kaya itinuro niya ito kay Mario. Sabi ko, safe sa ibabaw. Isang floor na lang, rooftop na. Sabi ko, itry mo pumunta sa rooftop. Sina Mario at Ralph kabilang sa 6 na Pinoy na maayos ang lagay. 2 OFW ang nasa ICU at patuloy na minomonitor ng Department of Migrant Workers. Ang buntis naman na si Ronalyn na naulila ni Edwin Pitilla. Ka-video call pa ang kasintahan sa gitna ng sunog. Nakalock is yung fire exit. Hindi kasi daw agad-agad mabubuksan yung hanggat hindi pinupukpok ng martilyo. Sumisigaw na sila nang nahihirapan sila huminga. Tapos wala sila sa linya na parang naririnig ko na lang yung hikahos. Masakit kasi. May pangarap kami. Tapos biglang ganito. Masaya pa siya na gusto niya makita yung baby niya. Pero wala. Yung gabi na bago siya matulog, sabi niya pa sa akin, mahal kita, mami. I love you. Ingatan mo si baby, ha? Nasawi rin sa sunog si Jesus Lopez na tubong Umingan, Pangasinan. Uuwi sana si Jesus sa Disyembre para sa family reunion. Sobrang sakit po talaga kasi siya lang talaga yung inaasahan namin sa lahat-lahat ng bagay, sa mga pinansyal, siya lahat-lahat. Nasawi rin sa sunog ang isa pang OFW na si Jeffrey. Sobrang bait nilang tatlo. Bukod sa pagtiyak sa tulong at benepisyo at pag-uwi ng labi ng mga nasawing Pinoy, tuloy ang monitoring ng DMW sa investigasyon sa sunog. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paulit-ulit na hinampas at sinampal ng isang lalaki ang 95 anyos ng ina sa Solsana, Ilocos Norte. Ang dahilan ng nahulikab na pananakit sa report ni Rafi Tima. Palabas na sana ng kwarto ang 95 anyos na nanay nang salubungin at itulak ng 75 anyos niyang anak. Dinig ang palahaw ng natumbang matanda. Tinulungan siya ng isang babae para makatayo, pero hindi dito natapos ang pananakit ng anak sa kanyang ina. Sa loob ng kwarto, nakahiga na ang matanda habang paulit-ulit na hinahampas ng galit na galit pa ring anak. Sinubukang umawat ng isang lalaki pero nagpatuloy ang pananakit. May isang punto pang sinubukang tumayo ng matanda pero sinampal siya ng anak kaya muling napahiga. Ayon sa pulisya, naggalit ang suspect dahil hindi siya pinayagan ng nanay na umalis ng bahay. Nagpaalam sa kanyang nanay na pupunta sa isang burol. Nairita itong anak kaya nagawa niyang saktan ang kanyang nanay. Nasa mabuti ng kalagayan ng matandang babae matapos ma-rescue. Hindi raw siya magsasampa ng reklamo laban sa kanyang anak.
Hawak ng pulisya ang suspect na todo hingi ng tawad sa ina. Nakatakdang sumailalim sa counseling ang mag-ina. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inalis muna sa pwesto ang Regional Director ng Davao Region Police, 2 opisyal mula sa National Headquarters at 12 pulis. Kasunod yan ng tensyon sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Iimbestigahan sila kung nagkaroon ng paglabag at pagmamalabis sa operasyon. Kabilang sa mga kumekwestiyon sa raid ng PNP si dating Pangulong Rodrigo Duterte na administrator ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ. Pero giit ng PNP, nakabatay sa sitwasyon sa ground ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Nararapat lang din daw ang bilang ng mga pulis na kanilang dineploy, lalo't high profile ang subject ng warrant. Si Police Brigadier General Nicolas Torre na dating Quezon City Police Chief muna ang magiging direktor ng Davao Region Police. Walang inaasahang sama ng panahon sa bansa ngayong weekend pero magdala pa rin ng payong. Ayon sa Pag-asa, patuloy na makakaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat na magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pagulan. Umaga pa lang bukas, may posibilidad na ng ulan sa Mimaropa at Bicol Region. Hapon hanggang gabi, posibleng ulanin ng iba pang lugar. Sa Visayas, mataas ang tsansa ng ulan, partikular sa Panay Island, bukas ng hapon. Sa Mindanao, may malalakas na pagulan bukas ng hapon, lalo na sa Davao Region. Sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon. Sa My Guardian Alien, sa gitna ng tila pamamaalam ni Grace dahil sa nalalapit niyang pagbabalik sa kanyang planeta. I want you to be my wife. Carlos biglang nag-propose. Will you marry me? Ayaw daw niya palagpasin yung pagkakataon na nagmahal uli siya. Masakit kasi nangyari kay Carlos nung nawala yung asawa niya bago naging si Grace. Sanlibong Army na nanalo sa raffle, niyakap ni BTS Jin sa annual Festa event. Tila snippet sa bagong music ni Lisa ng Blackpink, tampok sa pangalawa niyang TikTok entry. Ariana Grande kumpirmadong sasali sa South Korean web platform na Weverse via Hive America. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang daw ang kaakibat na sakripisyo ang nakukuha sa pagiging ama. Ayon kasi sa ilang pag-aaral, may magandang epekto sa physical at mental health ang pagiging tatay. May report si Ian Cruz. Sabi ng iba, kapag tatay ka na, marami ka nang hindi magagawa mula sa nakasanayan noong binata. Wala nang pahinga. 3 oras na tulog. Madalas, marami nga namang iniisip ang mga tatay dahil sa mga nakaatang na sinaing, responsibilidad. Pero ano nga ba ang pakiramdam na maging isang ama? Sabi ni Kapuso Drama King Ding Dong Dantes, masarap na mahirap. Mas naunawaan ko yung sacrifices ng pagiging isang ama ng nagpalaki sa akin, yung aking father, di ba? At saka mas naintindihan ko na kung gaano siya kahirap pero kung gaano rin kasarap. Ganyan din halos ang sabi ng ilang nakausap naming mga tatay. Masarap. Mahirap din. Kinakaya natin dahil sa mga anak lang po. Dobleng hirap ng magulang. Pagkasama mo pamilya mo, masarap. Natatabunan na yung hirap. Pero alam niyo bang marami raw benepisyo kapag naging tatay ka na? Sa ilang pag-aaral, ang pagiging isang ama may good effect daw sa physical at mental health nila. Gaya halimbawa ng pag-improve ng kanilang diet at exercise. Ang sabi pa, ilan sa mga tatay, kusa nang inaalis ang kanilang bisyo tulad ng yosi at alak. Sa mental health, no, lalo na pag
na hahawakan nila ang kanilang baby o ng release ng mga hormones at tinatawag natin na mga love hormone, bonding hormone or attachment hormone. Yun nga raw malapit sa kanilang anak, mas nakukontento sa buhay at nagkakaroon ng magandang pakikitungo sa komunidad. The development of their children is good and then it brings them joy also, lalo na kung ito ay patuloy hanggang sa adulthood. At that bonding remains. No? Kaya nga, very important na yung bonding sana with the kids. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.